Ako naramdam ko yung kakaibang anointing ngayon, yung leaders ng Panginoon, na isa sa way na yung instruments at saka yung voices natin together at saka yung intensity ng ating worship is so harmonious. Maybe it's because God, of course, because God wants to talk to us on harmony. Kaya pinaranas niya sa atin. So, ganun din po ang naranasan nila ng ating David. Just imagine na kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka makapangyarihan ang presensya ng Panginoon na kanyang naranasan. Now, it's because of their unity. Ibig sabihin, kapag ang mga anak ng Diyos ay tunay na nagkakaisa sa isang hangarin na sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan, wow, bumababa ang talagang napakalakas na kapangyarihan ng Diyos dahil siya ay nalulugod. Amen? Praise God. So, kung mayroon tayong minsan nararanasan na parang nakakabigat, parang ang bigat ng pakiramdam na parang hindi maka-breakthrough yung worship is because there is problem kapag may disunity, ay may hindi magandang relasyon sa isa't isa, ay ayaw ng Panginoon ng gano'n. So if we want the presence of God, if we want the power of God to come sa ating kalagitnaan, sa ating pamilya, kailangan magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng pamilya. Nais po ba natin na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng ating tahanan? Mga magulang, mga anak, sa biyaya ng Panginoon, magsumikapan natin na magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng tahanan. Ang mga magulang, kung kailangan disiplinahin ng mga anak, mga bata, kailangan disiplinahin. Ang mga bata, kailangan matutunan nila magpatuwid, magpadisiplina, magpasakop sa kanilang mga magulang, sa inyong mga magulang. Pag hindi kasunod yung order sa loob ng pamilya, nagkakaroon ng disunity. So, ayaw ng Panginoon ng ganun. So, parents, keep that unity intact. Ipanalangin natin ang gusto na yung puso ng ating mga anak ay manumbalik sa Panginoon. Kasi laman ay medyo naninihis ng bandas. Pero doon naman sa mga masunurin ng mga anak, sa biyaya ng Panginoon, pagsumikapan natin na palakihin sila sa may banal na pagkakataon sa ating Diyos upang sa kayo magkaroon ng patuloy na pagkakaisa sa loob ng ating tahanan. Amen? Upang sa gayon, mararanasan ng buong pamilya ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos. So, what I have shared about the family, about the relationship of the parents and the children, makita ko yun, or maybe between the husband and wife, or it could be between the husband and wife. In Amos chapter 3, verse 3, nakalagay doon, "Can two and two walk together, except they be agreed?" Okay? Can two walk together, except they be agreed? So, the two cannot walk together if they don't agree. Even Jesus Christ said, "A kingdom that is divided cannot stand on itself." Kaya kailangan magkaisa. Ang kaharian na nagkakanya-kanya, mayroong division, they cannot stand. The same thing, ang mag-asawa na hindi nagkakaisa ay hindi makapagpatuloy na lumakad, yung relationship na yan, yung marriage na yan, ang matatag. Kaya sa mga tatay at mga nanay, hayaan natin sa Jesus at siya ang hari sa ating mga relasyon naman. Upang sa gayon, pagkaroon ng tunay ng pagkakaisa. Husband and wives, magkaroon ng unity sa loob ng marriage kapag si Jesus ang Panginoon. Kung hindi, from time to time, there will always be conflict at mahirap yun. Okay? So, kailangan ng harmony sa loob ng tahanan. Kailangan ng harmony sa loob ng marriage. Kailangan ng harmony sa relationship between the parents and the children. As well as sa mga siblings, sa mga magkakapatid, kailangan ng harmony. Although may mga differences sa character ng panganay at ng bunso,
at ng kalagitnaan, ng pang-apat, ng pang-pito, ng pang-walo. No? Sometimes may ganun. Pero, you know, may harmony yan. May harmony. Walang imposible sa Panginoon. Kapag si Jesus ang hari ng pamilya, kapag si Jesus ang siyang talagang binayahan na mamuna sa pamilya, there will be harmony. Amen? Hindi ba iwasan yung sasabi ko mga kanina, this is not unity in uniformity. Hindi na yung hilig ni Kuya, kailangan gagawin din ang hilig ni Ate. Hindi ganoon. Nagkakaiba ng hilig yan. Nagkakaiba sometimes ng character. Pero there is harmony is because kapag ang isa ay natutulong pamahinuhod, mayroon pagkakaunawanan. At lalo higit kapag ang lahat ng pamilya ay iba-iba ang ugali sama-samang nagsisimba. No? At isang mensahe na tinatawag. Now, tingnan natin ang daan tungo sa harmony. No? Without unity, there can be no harmony. Without unity, there can be no harmony. So let's look at the origin, okay? The root of unity. Saan nagsisimula ang unity? Number one, unity of the heart. Unity of heart, rather. Unity of heart. Of heart. Psalm 86 verse 11 says, "Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name." So ang unity, mga kapatid, hindi mo ito nagmumula sa labas. Do not expect that people outside, ang ibang tao, ang siyang magdadala ng unity sa iyong buhay. Don't expect that. Ang unity nagmumula sa iyong sariling buhay. Ang unity, ang pagkakaisa, ay nagsisimula sa iyo. Right? Kaya we cannot put the blame on others. Sabihin natin, kaya tayo nakaganito dahil sa iyo. No. Actually, it takes two to tango. It takes two to tango. Hindi talaga natin pwedeng sabihin na kung mayroon mga conflict, ay walang factor din yung isa. Meron yan, it takes two to tango. So, but the point is this, ang unity, hindi yan yung galing sa labas. Ang unity ay nagmumula sa iyong puso. Ikaw mismo. Ikaw ang magpapumili na kailangan mong unite. Piliin mong maging mag-harmonize. Okay. So, ang first yung root, number one, the root ng unity is dapat pagkaroon tayo ng united heart. Okay? Kasi pag divided ang ating puso, magkakaroon ito ng conflict. So, yung divided heart ito ay kung minsan nahahati ang ating puso between God and the world. Kapag yung ating puso ay pinamumunuan ng Diyos, ang kaliwang bahagi, pero yung kanang bahagi ng ating puso ay pinamumunuan ng mundo. In other words, ang isang paa mo ay sa Diyos, ang isang paa mo ay sa mundo. Nakakangawit yun. Nag-split na lagi mo. 180 degrees. Okay? Kaya hindi pwede. Kaya kailangan iisa lang, no? Ang pipiliin ng puso mo. Si Jesus ba o ang mundo? Right? Hindi rin pwede ang kinanta ni Boji Laws of Gravity. Sana dalawa ang puso ko. Kasi hindi tao yun. Okay? Wala ka makitang tao na dalawa ang puso. Okay? Hindi tao yun. So, hindi yung pang-tao yung kantang yun. Hindi ko alam kung parang yun. So, we can never have unity with another person kung divided yung ating puso. Therefore, our first step towards harmony must be to purify. Purify our own hearts of all worldliness and the works of the flesh. Yun po ang root, number one root ng unity. Kailangan i-purify ang ating mga puso at baka mayroon pa tayong hilig doon sa mga makamundong mga bagay.
O di kaya yung mga gawaing pang-alaman. Alam naman natin yung mga gawaing pang-alaman in Galatians chapter 5. I-class mo po natin, Galatians chapter 5, verses 19 to 21. Tingnan po natin kung ano itong mga gawain ng laman na kailangan iwaglit natin sa ating mga buhay. Kasi ito yung pumahati ng ating puso. Kaya hindi natin na-achieve ang unity sa ating buhay, sa ating pamilya. Now, here are the works of the flesh. Okay, adultery. Ano ba yung adultery? Yung may asawa na, nagalangan pa ng asawa ng iba. Okay? O di kaya may asawa ka na, nagalangan ka pa ng iba. So that's adultery. Fornication. Ang fornication ay ginagawa yung mga bagay na pang-asawa lang, kahit na hindi pa kayo kasal, ay ginagawa nyo yung that's fornication. And then uncleanness, yung mga karamihan, alam niyo naman yun. Very prevalent yan sa internet, lalo na doon sa YouTube, sa mga website, hindi ka is lasciviousness. E nung pag binasa ko siya mukhang social, lasciviousness. Parang flawless. No? Pero hindi po yun, nais-nais. Okay, mga ano yun, mga marurumi, hindi ko na kailangan elaborate. Idolatry, pagsasamba sa Diyos-Diyosan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw ng Panginoon. Kaya pag may mga larawan na tayo, okay, please, huwag yung gawa ng larawan ng Panginoon. Kasi yung insulto yun sa Panginoon. Dahil ang katotohanan, yung kagandahan ng Diyos, wala nang anumang larawan o bagay dito sa mundo na pwedeng ikumpara sa kagandahan ng ating Panginoon. Amen? Kaya huwag natin i-degrade, huwag natin ibaba ang kagandahan ng ating Panginoon. Kaya huwag kayo gumawa ng mga idol sa inyo. Malay mo, yung larawan pala na yung pinakyayin sa kapitbahay mo. No? Yung larawan, yung kamukha siya ng kapitbahay mo. No? Okay. So, huwag kayo gumawa ng gusto. Ayaw na Panginoon. Okay, witchcraft. No? Mayroon pa ba dito nagpapalaway na kayo? Okay? Hindi kaya nagmamadalang ring? No? Hindi kaya kayo nag-tarot card? Hindi kaya nag-horoscope? No? Hindi kaya yung gano'n, no? Yung pumupunta ka sa bulan niyo, meron pa ba dito? Okay, wag. Ayaw ng Panginoon niyo. Okay? Mas lalong dalami yung demonyo. Okay. Now, hatred, yung galit. Mga kapatid, huwag niyong panatilihin ang galit sa iyong puso. Huwag niyong pahintulutan. No? I-release mo yung pagpapatawad. Kasi sa galit, actually, kayo ang talo. Alam niyo ano yung magalit na gagawin yung tao? Andun, nagsha-shopping. Samantalang ikaw, nagmumukho. Okay? Ikapalo. Magpalo ka dun. Tapos minsan yung tao na galit ka, na nasisira araw-araw buhay mo, andun na mayapak na. Tapos samantalang ikaw, hindi na mapayapak. No? Kasi andun na, rest in peace na siya. No? Na mamayapak na siya. Kung payapak, ang kanyang napuntahan. Pero samantalang ikaw, galit na galit ka, pinituin mo yung galit, kaya sa galit na yan, ikaw ang talo niyo, huwag niyo kayo tinutan niyo. Yun yung mga nagsasabi na nakakati ng ating puso. Okay? Amen? Now, next, strife. Actually, yung hatred, yung variance, pagkakanya-kanya, no, emulations, parang sounds innovative, emulations. Wrath, strife, seditions, heresies, mga sabi-sabi, no? Mga chismis. No? Nag-entertain pa ba tayo ng chismis? Yung chismis ay naghahati po yan. Yan yung sanhi ng source ng pagkakanya-kanya. Okay? Kaya huwag niyong i-entertain. Pag may chismis, maglagay agad kayo ng earphone. Okay? Tapos i-volume nyo. No? May chismis. Tapos habang nagsasalita na siya, kunyari, oo. Pero yung sa loob ng mo, praise and worship. No? Huwag kayo mag-entertain ng chismis. Okay? Huwag mag-entertain ng chismis. Kasi pinakasan nyo ang problema na hindi nyo problema. Problema na yung tao. Kaya huwag natin pagluhin yung buhay natin. Kaya sa pamagitan ng magawa naman na ito yung nagsasabi na nakahati ang ating puso. Kaya ang nangyari tuloy, hindi ka
Hindi ka nakakapamumuhay ng matahimik, no? Hindi ka nakakapamumuhay ng matahimik, gumugulo yung buhay mo. Kaya huwag kang hindaday ng chismis, ha? Amen? Lalo na yung, kunyari, akala mo ano lang, mamasyal na doon sa bahay nyo, no? Tapos isipin mo, chismis na, kumuha ka ng kape mo. Pag hindahin mo pa, okay? Pag may kapitbahay kayo or may mga kakilala kayo na hindi makikita, maglalay kayo ng aso. Yun yung solusyon ko. Okay? Yun ang solusyon. Alright? Hindi na kailangan gumawa ng dahilan. Number 2. Okay, number 2. Unity of the Spirit. Okay, unity of the Spirit. Ang unity of the Spirit ay in Ephesians chapter 4 verse 3, sabi na we must endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So with all our strength, we must seek to live and walk in the Spirit. Okay? To live and walk in the Spirit. Ano ibig sabihin? Nasahin mo araw-araw na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Okay? Nasahin mo araw-araw na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Sa pagising mo sa umaga, ang unang mong tawagin ay ang Panginoon. Okay? Ang unang mong pakinggan ay huwag ang balita. Kasi doon sa balita, lahat ng mga magugulo ang doon sa balita. No? Huwag mo gaguluhin ang mundo mo umaga-umaga. Huwag agad balita kasi magugulo ang balita. Okay? Now, ang unang gawin mo, pagising mo sa umaga, anyayahan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Hingin mo ang banal na Espiritu na ikaw ay pususin. Okay? Upang paharapin ang panibagong araw, panibagong hamon sa buhay. Sabi niya dito, alam mo ba, na kung gaano kataas ang level ng kapayapaan na pwede mong ipamuhay, nagdidepende yun sa presensya ng banal na Espiritu sa buhay mo. Kasi ang banal na Espiritu, siya lang ang nagbibigay ng kapayapaan. Dahil ang banal na Espiritu, dahil ang kapayapaan ay bunga ng banal na Espiritu. Galatians chapter, what's the fruit of the Spirit? Galatians chapter 5. Yeah, Galatians chapter 5. Let's look at Galatians chapter 5. Okay. Now, look at this. But the fruit of the Spirit is love, joy, and peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Now, sino po ba dito? Okay, meekness, temperance, against us there is no. Balik mo namin ng verse 22. Okay. Now, nais po ba ang pag-ibig? Nais po ba natin na mapuspos ang ating buhay ng pag-ibig? Amen? Okay. Now, sino dito ang gusto ng kagalakan? Amen? Okay. Nais po na kamili natin? Kung gusto niyo maging bumata, gumitig kayo natin. Patingin niya ng ngitig ninyo. Uy, it's pure. But it's true. Mga kapatid, pakinggan niyo maigi. Ang gamot, mahal. Ang gamot, bago mo mabili, may reseta. Smile is a medicine to the soul. At higit sa lahat, one thing good in life, libre. Libre ang mamili. Okay? Pwede ba ulit? Huwag kang mainam, minihan mo yung katabi. Huwag mo ipagdamot
Dahil ang katabi mo ay hindi sa'yo, hindi naman ang papabayad. Please. Okay. Amen. Alam nyo, yung ginagawa natin yan, ang kilos ng Panginoon niya yun, ang harmony, mga kapatid, ang harmony, ang unity, wala po yun sa mga mukhang ampalaya. Hindi yun nakikita sa mga taong nakasimangon. Ang harmony, ang unity, ay bunga po yun ng isang espiritu magaan, masaya. Walang issue. Okay? Tumitingin ako sa iyo, wala akong nakikitang issue. O kahit ano man ang sinasabi nila tungkol sa iyo, hindi ko pinapakialaman yun, wala akong hindi ko ini-entertain yun. Ang nakikita ko sa iyo, mahal kita sa Panginoon. Kung ano man yung kahinaan mo, tanggap mo na yun. Dahil wala na akong magagawa. Talagang pakatid kita sa Panginoon. At isang araw, kasama kita sa langit araw-araw. Kaya tanggap na kita. Kailangan kitang tanggapin. Amen. At totohanan yun. Dito nga, mabuti pa nga dito, pagkatapos ng meeting na ito, nagtatalikuran pa tayo eh. Kuminsan, after next Sunday na ulit tayo magkikita. Alam niyo ba sa langit? Araw-araw tayo nakikita doon. Kaya pag hindi mo na-appreciate ang iyong katabi, baka ma-torture ka sa langit. Hindi na langit yun. Okay? Baka maliligaw ka, sabi ko, naligaw yata ako. Yung harmony, this is not something in the thought. Kaya pag napansin natin yung ating Diyos sa Panginoon ay ngayon ay napaka-practical. It's because harmony, you cannot learn here. Harmony is an attitude. Yung practical na pagtanggap mo sa isa't isa, yung pakitungo sa iyong kapwa. That's harmony. Amen? At hindi makikita yun sa mga taong seryoso. Nandun sa mga taong masaya, magaan ng espiritu. Amen? Hallelujah. Walang issue. Okay. Kapayapaan, yung mahabang pasensya, may pinakapos doon ng pasensya. No? Kuminsan, gentleness, may nangyayamunan, no? Alam mo kapatid, nagpupuyos na talaga ako sa iyo. Alam mo, langga, kapaw ng gabi, lumipad na yung plato, nagda pa rin. Nakakahinang yung gentleness. Kaya niya sometimes, alam niyo ba na kahit gaano kabigat ang sinasabi at yung gusto mong sabihin, pag sinabi mo na may hinamunan, natatanggap ng kahit na may hinang mga tao. Ano po ba? Kaya mahalaga ang gentleness. Kaya sabi ni Haring David sa kanyang salita, your gentleness hath made me great. Ang naging nagpadakila sa kay Haring David bilang hari, yung kanyang gentleness. Sa pagiging leader, kung ikaw ay leader, kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay guro, kung ikaw ay kadapaguna, number one, na trademark that will make you a successful leader is the gentleness. Gentleness. Kailangan mo. Kailangan mo. At ang lahat ng mga ito, mga kapatid, goodness, yung kabutihan, ito po yung susi ng harmony. Okay? Dito na lang ako magwela kasi wala na tayong oras. Okay? And then, yung notes ko doon, marami pa siya. Pero nakikita ko ngayon, yung mga ilang mga gruntos doon, nandito na siya, edidirectionin ko na para makauwi tayo ng maaga. Okay? Para mawala ang gentleness ko. Pag nagutom kayo, baka mawala yung harmony natin. Kasi umiikot-ikot ka na dyan. Okay. Now, sabi na dito, kung that is now, tingnan natin maybe, ang pag-ibig, susi yan ng harmony. Pag walang pagmamahalan,
You cannot expect harmony and unity. Ang pag-ibig ay mahal mo siya kahit sino ano man ang kanyang kahinaan. Naunawaan mo siya, tanggap mo siya. Iyan ang pagmamahal. Ikaw na mahal mo ang mga hindi kaibig-ibig. Mahirap yun. Pero sa biyaya ng Panginoon, di ba, tingnan mo, bakit mo siya naging asawa? Right? Hindi mo naman siya mahal ng I'm sorry. Kaya minsan sabi nga iba, pag-isip niya sa mga bakit dito mabang na asawa ko? Diba? Pero ang totoong definition ng pag-ibig. Pero alam mo ba, na kung yun yung iyong complaint, na bakit ito yung naasawa ko? Pag-isip mo parang bangungot, no? Pag-isip mo, magbilat na mata siya, nakita mo, akala mo bangungot, kaya gusto mo matulog ulit. Pero pag-isip mo, siya pa rin talaga. Pero kung ito, bakit mo siya inasawa? Ano ba kung mayroon, bakit mo siya inasawa? Yun ang pag-ibig. Dahil tinanggap mo ang isang tao, right? Tinanggap mo ang isang tao, sometimes parang hindi ka tanggap-tanggap. Yun ang pag-ibig. Ibig sabihin mo, tunay, dalisay ang pag-ibig mo. Dahil sinamahan mo, dinamayan mo yung tao na pamunod sa buhay mo. Pag-ibig yun. Sakripisyo yun. Kaya nga, for better or for worse. At huwag kang matalala hanggang kamatayan niya. Till death do us part. Kaya mahalin mo. Right? Decide. Love. Yun ang pag-ibig. Unconditional ang pag-ibig. Mamahalin mo pa ba yan pag naging perfect na yan? Kapatid, do not expect a person na magiging perfect. But if you love the person unconditionally, ang lupa ay nagiging langit na rin. There will only be harmony if there is love, joy, and then peace. Kapayapaan. You should be a man of peace. Magkakaroon ng kalagagang unity kapag mas pinili mo ang kapayapaan kaysa sa away. Right? Mas piliin mo manahimik at hindi mo mabibig mo kaysa sa sumagot. Yun ang kapayapaan. Pag medyo pumanting yung tayo mo sa sinabi niya, kung gusto mong World War III, sagutin mo. Okay? Hanggang sa abot kayo sa border. Pero kung kapayapaan, you keep the unity, hindi ko mo yung okay? Control yourself. Huwag na huwag kang sumagot. Huwag na huwag kang sumagot. Huwag mong kunin ang cellphone mo para mag-reply ka. Ang reply mo, 100% same to you. Huwag na huwag mong pindutin ang keypad. I-mute mo. Kasi tatawag yun. Dahil hindi mo siya sinagot. I-silent mo. Hindi kaya patayin mo. Out of coverage. Out of coverage. Right? Tapos sagutin mo. I-on mo, sagutin mo. Mahal ka ng Panginoon. I am praying for you. I bless you. Tapos sabay ka tayo. Harmony. It's so practical. Napaka-practical. Hindi mo kailangan gawing komplikado ng mga bagay-bagay. Then after all, to keep the unity and harmony is so simple. It's a matter of attitude. A matter of choice. Kung anong reaction ang ibigay mo. Long sa faith, kung nais natin ang pag-aalisa ng harmony, tanggapin natin ang kalinangan ng bawat isa. Kapatid, kung ikaw ay naiinis sa Kanya, pagkataon lang talaga na nakita mo sa Kanya ang iyong bagay na ikaw yun. Kung naiinis ka sa Kanya, at kung nakita mo ang iyong sarili. That's the principle that ikaw mo. Kasi pag na-overcome mo ang iyong kahinaan, mismo yung kahinaan mo, pag na-overcome mo yan, kaya mong unawain ang kanyang kahinaan. Yung long suffering.
Alam niyo kung ano yung long suffering? Of course, to suffer long. Kung tayo titiis ngayon, mahaba pa titiis pa. That's the definition of Webster. Long suffering, to suffer long. Kailangan talaga nabahan ng pasensya mo. You want unity, harmony, habahan mo yung pasensya mo. Unawain mo, hindi mo talaga. Mayroon akong nakasalamuhan, nakausap, medyo mataas sa kanyang katungkulan sa kanyang niya. Sabi niya, alam mo, Pastor, kasi pag iba-ibang tao na yung hinahawakan mo, hindi mo maiwasan, sometimes mag-breakdown ka. Pero sometimes, I just comfort myself, we just talk. Nagulat ako kung sinabi niya, ito na lang yung aking parang pastor. Inisip ko na lang na sige, papasenyahan ko na lang yan, kasi yun lang yung narating niya. Yun yung narating ng kanyang kaunawahan, kaya intindihin ko naman. Pero ito sometimes the thought ay sometimes parang mamaligid yung doon sa iyong family, sa iyong karakter. Pero much better kung sabihin mo, ano man ang iyong katatayuan, ano man yung pinapakita, kung naman, mas pinili kong pabayin ng iyong pasensya. Kasi pag iniksihan ko ang pasensya ko, ako ang talo. Okay? Para i-keep ko yung relationship natin, para i-keep ko yung bond of peace natin, yung harmony natin, mahaba ang pasensya. Dahil binavalue ko ang harmony. Kaya kapag hindi ko inataw ang harmony and unity sa buhay ko, ako ang masisira. Amen? Okay pa ba kayo dyan sa kabilang? Are we harmonized? United ba tayo? Okay. Kasi pangaba, kaya kailangan united, magkakaisa. Kasi parang may sarili ko. Tapos parang kami na dito nag-release. Okay, dito naman ako ha. Para to keep the unity. Para ngayon, lulubog tayo. Doon pa natin mabigat. Bibigalan ko rin dito. Tapos na tayo. Kaya nabalatan ko na kayo. Dito naman siya, nakalisin ko. Okay. Long suffering, gentleness. Ang nagpadakila sa katangian ni Hari David bilang hari ay ang kanyang gentleness. Hindi po ang pag-iit o ang pag-apply, hindi kaya yung pag-voice out, yung pag-voice out ng iyong sasabihin ay hindi sa pamamagitan ng salita o kahit nasabihin natin, tama naman ang mga ngayon ko. Sometimes hindi pa rin maunawaan ng tao, lalo na pag mabigat ang iyong sinasabi. Lalo na kapag natumbok mo yung pinaka soft spot, sugat yun eh. Lalo na natumbok mo yung sugat, masakit yun, mahakdi yun. Pero alam mo, kahit bukas ang sugat, pag nilagyan mo siya, nilapatan mo siya ng tender, loving care, gentleness, kahit sugat siya, kaya siyang nabigyan. Pero kung sugat na yan, ititin mo pa, lalong humahati, lalong sumasakit. Gentleness, ang kahinamunan, ay isang karunungan na mahalaga sa isang leader, sa isang guro, sa isang namumuno. Amen? Gentleness. Pag wala ka nito, humingi ka sa Panginoon. Humingi ka sa Panginoon. Bigyan ka ng karunungan kung paano mo masabi ang isang bagay na mabigat sa isang mahinang nararamdaman. Alam mo ba, may rectal injection na kita. So,
Manalangin tayo na. Marami sa kami gusto kainin. Isipin mo na kahit yan lang yung kaso mo, pero mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Sa batas kasi ng tao, ay lamang gawin talaga ito, kasi ito yung batas. Pero alam mo, sa batas ng Diyos, dahil umami ka kay Jesus, pinatawad ka niya. So marahil ang buhay na maayos, hindi mo makikita dito sa lupa, pero dahil tinanggap mo sa Jesus, andun sa kalagitnaan, sa bawat ano, sabay, parang tutulog. Sleep in peace. Parang sleeping beauty. Opo, pastor. Nagkakatawa, pero the point is this, kahit gaano kabigat ang isang bagay, pag daanin mo sa mahinahon, nakakano siya. Amen? Huwag mong i-head on. Huwag mong i-head on. Kasi para kayong parehong nasa patrong trend na nagpagdaan. Wasak. Huwag mong i-head on. Your gentleness of my way. Oo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng biyaya. Kasi paglabas namin dyan mamaya, hindi namin alam kung mangyari. Hallelujah. Okay, goodness. Goodness, jump ako sa goodness. Ang goodness, ito yung attitude ng goodness. Kailangan dito sa harmony. Ang attitude ng goodness ay, hindi mo kaya nagawan ka ng masamang bagay. Ayaw kong gawin yun sa'yo because ayaw ko na may mangyari sa'yo na masama. No? Kaya ayaw ko rin gawin ito sa'yo kasi ayaw ko na may mangyari sa'yo na masama. Pag nag-isip ako sa'yo, kapatid, lahat ng iniisip ko ay pawang kabutihan. Kabutihan na ang aking iniisip para sa'yo. Hindi ako nananalangin na kunin ka na ni Lord. Never na sumabi sa isip ko yun. Okay? Ang aking panalangin, pahabain pa ang iyong buhay para mahaba pa tayo magsasama-sama. Amen? Amen? Siguro kung ayaw niyo ng pastor niyo, siguro yung papanalangin niyo, no? Lord, di ba mahal mo naman siya, Sir Bob, kunin niyo na siya, Lord. Pero hindi. Ang panalangin ng mga membro ay Panginoon, palakasin pa po ang aming mga leader. Lord, ang inyong mga lingkod, pahabain para ng mga buhay para mahaba-haba pa ang kanyang magsakripisyo sa amin. Hindi. Goodness, kabutihan. And then, I believe meekness. Yung meekness ay yung pagsasubmit mo doon sa mga sitwasyon na inalaw ng Panginoon sa buhay mo. No? Meekness. Yung pagpapasakop mo. Okay? Di ba, nakaranas kayo noon na sayang yun sa gusto, bakit nangyari yung sitwasyon yun? Tapos doon sa sitwasyon yun, talagang lumabas yung iyong galit. Lumabas yung iyong karakter, yung ugali mo. So, ang antidote doon, para to build the harmony, Lord, I'm sorry po. Lord, kung mayroon mang dibuhaan kami nangyari kanina, ako po kung may problema. I'm sorry po na doon sa sitwasyon na inalaw mo, Lord, hindi ko na-control ang sarili ko. Pero Panginoon, sinasabi mo ng Panginoon at yun na talaga ang aking ugali. Lord, i-expose mo lang kung sino talaga ako. Lord, I'm sorry. I'm sorry. Doon sa misunderstanding na yung Lord, ako po ang may problema. Nais ko pong magbago. And then you go to the person, and what will you say? I'm sorry. Tapos sabi na, Pastor, pinatawad ko naman siya. Saan? Dito sa aking isipan.
Nung nagsagutan kayo, hindi kayo nagsagutan sa isipan. Bakit? Nagtitigan pa kayo na hindi kayo nagsasalita? Ano yan? Mental telepathy? You're cursed. You do. Me? No, you. Hindi. Ang inyong misunderstanding ay verbal. Kaya, isusolve mo siya ng verbal. Pumunta ka doon, witness, tanggapin mo na ikaw ang nagkamali. Ang sorry ko, patawarin mo ko. Hindi na mahalaga kung sino ang tama at kung sino ang mali. Tapos, ito nga nakakatawa, ng pagharap nilang dalawa, I'm sorry po, ako po ang mali. Ay, hindi, sister, ako ang mali. Hindi, ako talaga. Hindi, hindi, ako mali. Sinabi niya na namin ko lang ako. Bahala ka dyan. Nawala pa rin yung witness. Hallelujah! Ay, hallelujah. Kaya, yun, no? So, natanggap nyo na maayos ang salita ng Panginoon na humiliwa sa ating mga puso, hindi nakalimutan tayong lahat. Ito ang harmony. Ito yung unity. Ay, amen? Kung tayo tinatamaan ng salita ng Diyos, hanapin natin na talagang may kailangan baguhin sa ating buhay. At mula ngayon sa araw na ito, i-apply natin ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, may isang palatandaan na tayo mga anak ng Diyos at mahal tayo ng Panginoon kapag tayo nagkakaisa. Kaya ang mga tao doon sa labas ay hindi, sa labas-labas ang naniniwala sa mga born again dahil hindi nila nakikita ang pagkakaisa. Pero pag nakita nila ang pagkakaisa, tunay ang pagmamahalan, sasabihin nila, tunay ang kanyang Diyos. Pag nakita nila ang pagkakaisa sa loob ng ating mga pamilya, sa loob ng ating mga tahanan, no? Yung tahanan natin ay hindi nila nagiging alarm clock, no? Okay, kasi yun yung morning watch nila, alarm clock nila, 5 o'clock. Ganun. Hindi yung bahay natin. Delayed reaction. Delayed reaction. Oh, puri ka. Hallelujah. Palakpakan po natin po nila. Hallelujah. Amen. Amen. Panatiliin ang pagkakaisa, yung harmony sa loob ng ating pamilya, higit sa ating puso, sa relasyon mga asawa, sa relasyon natin sa ating mga anak, mga kapatid, sa ating mga kaibigan, at sa loob ng simbahan. Pagsi kayo ang mga nagkakaisa. Just a piece of advice, please. Just a piece of advice. And kasama ito na sa paligid na kahalagahan ng salita ng Panginoon sa umaga nito. Kung mayroon tayong mga kapatiran, no, na alam niyo, you're not able to turn sa isa't isa. And not just feel free. No? Just feel free na after this, lumapit kayo sa isa't isa. And just do it. Very easy. Okay? Kung nais yung gawin yun sa Starbucks, hindi naman kami makikialam. Pabayaan natin kayo. Hindi kami makisali sa budget niyo. Kung nais niyo sa Max, pilitaan niyo. What I'm saying there is, laging natin. Okay? Karapitan natin. Puntahan natin. And, get it right. Last ko natin makamay sa Panginoon. Maraming salamat. Narunayan na kayo ay Diyos na kagalakan, Diyos na pagmamahal, Diyos na pagkakaisa. And indeed, Lord God, your anointing, your presence is beautiful, Lord God, that you're bringing harmony, Lord, and joy in our hearts.
And Lord, pinapawin niyo, ginagamot niyo, Panginoon. Lord, nilulunasan niyo yung mga hati sa aming mga puso ng kagalakan. Lord, ng oil of joy, the oil of joy, and the oil of peace, and your gentleness. Heavenly Father, salamat na mahal niyo kayo. Mahal niyo ang Gates of Zion. Mahal niyo ang Lord's. Mahal niyo ang Panginoon, Lord, in this church, we say, Lord God, mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat po na pinigin niyo po ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, ang harmony sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po. Aming dalangin, Lord, na mas sana pa mapapurihan at matahinan. Now may the Lord bless you and give you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. Heavenly Father, receive the glory, receive the honor, receive all praise, Lord God, for what you have done today. In the most precious name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, and everyone will say, Amen. 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 Sa sobrang pagkakalisa, ayaw niyo pa umuwi.